Madalas ay may nakakatakot na mga pangyayari sa ating mundo. Maaaring nakaaapekto ang mga ito sa maraming tao, maging sa pamilya mo. Natakot ka ba dahil sa nangyari? Normal lamang na matakot ka, malungkot, o kaya'y magalit kapag may masasamang nangyayari. Marahil may mga taong namatay, sugatan, o kaya'y nasaktan. Katanggap-tanggap kung sa pakiramdam mo ay wala kang magawa o kaya'y nagagalit ka, parang hindi ito patas. Maaring natatakot kang maiba pang mangyayari. Maaring nalulungkot ka at gusto mong umiyak. Minsan, ang pag-iyak ay magpapagaan sa iyong damdamin. Huwag kang mahiya. Nalalaman at nauunawaan ng nag-iisang tunay at buhay na Diyos ang nararamdaman mo. Nalulungkot din siya sa tuwing may masasamang nangyayari. Maaring nagtataka ka, nakikilala at pinagmamalasakitan ba ako ng Diyos? Oo, nakikilala at pinagmamalasakitan ka ng Diyos na buhay. Alam niya ang lahat. Ginawa ng Diyos ang buong mundo at alam niya ang nangyayari sa lahat ng dako. Walang nakagugulat sa Kanya. Alam niya ang tungkol sa mga aksidente, giyera at patayan. Alam niya ang tungkol sa mga matitinding bagyo, baha, nakakahawang sakit at lindol. Alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo at sa pamilya mo. May pakialam siya sa iniisip at nararamdaman mo. Maaaring parang walang nakauunawa sa pinagdadaanan mo, pero nauunawaan ito ng Diyos. Hindi ka lang kilala ng Diyos. Minamahal ka rin niya ano paman ang mga iniisip at nararamdaman mo. Ayon sa Biblia, sa Jeremias 31:3, sinasabi ng Diyos na sa simula pa'y inibig ko na sila. Nilikha ka ng Diyos at higit kanyang kilala kaysa pagkakilala sa iyo ninuman. Maaring hindi mo gaanong iniisip ang Diyos, pero iniisip ka niya. Nais niya na malaman mong siya ang may kontrol sa lahat ng bagay, kahit na sa tingin mo'y parang hindi. Kahit na nangyayari ang masamang bagay sa mundo, ang Diyos ay lubusang mabuti. Kailanmay hindi siya gumagawa ng anumang hindi tama. Siya ay banal. Ibig sabihin, siya ay perpekto at walang kasalanan. Mapagkakatiwalaan mo ang Diyos, kahit hindi maganda ang lahat ng nangyayari sa paligid mo. Maaaring nagtataka ka, bakit nangyayari ang napakaraming masasamang bagay sa mundo? Bakit may mga sakuna tulad ng sunog at baha? Bakit may pag-aaway at kamatayan? Noong una na may walang ganitong masasamang pangyayari. Nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya itong perpekto. Ang lahat ay maganda at mabuti. Ano ang nangyari? Bakit naging masama ang mundo? Nagsimula ito nang suwayin ng unang mga tao ang Diyos. Sa halip na sundin ng Diyos, ginawa nila ang gusto nila. Ang pagsuway sa Diyos ay tinatawag na kasalanan. Nang pumasok ang kasalanan sa mundo, sinira nito ang perpektong nilikha ng Diyos. Nagsimulang masira ang kalikasan. Nagkaroon ng mga bagyo, ipo-ipo at lindol. Dahil sa kasalanan, pumasok sa mundo ang pagdurusa at kamatayan. Ang mas malala, mula noon, ang lahat ay ipinanganak ng makasalanan. Dahil sa kasalanan, gumagawa ang mga tao ng mga bagay na nakasasakit sa kapwa, tulad ng pagsasabi ng masama sa mga tao, pagkapuot, pag-aaway, pagpatay at pagnanakaw. Gayunman, hindi ikaw ang dapat sisihin sa mga nakakatakot na bagyo o lindol. Kung gusto maghiwalay ng iyong mga magulang, hindi mo ito kasalanan. Pero ikaw at ako ay nakagagawa ng mga bagay na hindi ikinatutuwa ng Diyos at inilalayo ng kasalanan ang mga tao mula sa Diyos na perpekto. Mayroong pagdurusa at kamatayan dahil sa kasalanan. Sinasabi ng Biblia sa Roma 5:12 na ang kasalanan ay pumasok sa mundo at kasabay nito ay ang kamatayan. Ang kasalanan ay nagdadala ng masasamang bagay sa mundo, pero ang Diyos pa rin ang may kontrol o namamahala sa lahat. Siya rin ang nagpapasya kung ano ang pahihintulutan niyang mangyari at kung ano ang hindi. Maaring nagtataka ka, bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ito? Minsan, hinahayaan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay na hindi natin nauunawaan. Ang mga bagay na ito ay bunga ng kasalanan. May kapangyarihan ng Diyos na patigilin ang mga tao sa paggawa ng mga kasalanan.
pero binigyan niya sila ng kalayaang pumili, maging ang pagpili sama-sama. May kapangyarihan din ang Diyos sa kalikasan, pero hindi niya laging pinatitigil ang mga bagyo at mga sunog. Kahit na nagdudulot ng mga nakakatakot na bagay ang kasalanan, kaya ng Diyos na gawing mabuti ang kalalabasan ng mga ito. Madalas, ang mga tao ay natututong masigit na magmalasakit sa isa't isa. Maaaring itinataya ng iba ang sariling buhay para makatulong sa kapwa. Ang mas mahalaga ay maaari ring simula ito na isipin ng higit na mga tao ang tungkol sa Diyos at kung sino siya para sa kanila. Ang Diyos pa rin ang may kontrol kahit sa tingin mo'y parang hindi. Maaaring hindi mo maintindihan kung bakit hinahayaan itong mangyari ng Diyos. Pero maaari mong malaman na habang nasasaktan ka, nasasaktan rin siya. Nariyan ang Diyos sa ganitong nakakatakot na pagkakataon. Naunawaan niya kung nalulungkot ka o naguguluhan. Alam niya at may pakialam siya sa nararamdaman mo. Mahal ka niya. Kapag pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang tulad nito, nais niyang samahan kang malampasan ito. Maaaring nagtataka ka, paano kung malalampasan ang mahirap na sitwasyong ito? Ano man ang mangyayari, tutulungan ka ng Diyos na malampasan ito. Kung magiging anak ka niya, iingatan ka niya bilang bahagi ng kanyang pamilya. Ang Diyos ay naiiba sa mga ama dito sa lupa. Siya ay perpekto. Nais niya maging mapagmahal mong ama sa langit at aliwin ka sa mahirap na sitwasyong ito. Ang Diyos ay nakatira sa langit, ang perpekto niyang tahanan. Doon din nakatira ang nag-iisa niyang anak na si Jesus. Dahil ang Diyos ay banal, hindi niya maaaring baliwalain ang kasalanan sa mundo. Kailangang parusahan ang kasalanan. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Roma 6:23 na ang parusa ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay walang hanggan kang mahihiwalay sa Diyos doon sa kakilakilabot na lugar. Ang plano ng Diyos para ayusin ang problema ng kasalanan ay ang ipadala ang kanyang anak para akuin ang parusang nararapat sa iyo at sa akin. Ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus dito sa mundo bilang isang sanggol. Dahil si Jesus ang anak ng Diyos, siya lamang ang hindi nagkasala kailanman. Sa paglaki niya, wala siyang ginawang anumang mali. Pagkatapos ay dumating ang araw para akuhin ni Jesus ang parusa ng iyong kasalanan. Nauunawaan ng Diyos ang mahihirap na pinagdadaanan mo ngayon dahil nagdusa rin siya. Pinanood niya ng kuhanin ng mga tao ang kanyang anak at ipako sa krus. Nagdusa rin si Jesus. Dumaloy ang kanyang dugo at naging kakilakilabot ang kanyang pagkamatay. Alam ng Diyos Ama na ito lamang ang paraan para mapatawad ang iyong kasalanan. Kusang loob na nagdusa at namatay si Jesus para sa iyo. Sinasabi ng Biblia sa unang Korinto 15:3-4 na si Jesus ay namatay sa krus. Inilibing siya at sa ikatlong araw ay binuhay siyang muli ng Diyos Ama. Alam nating totoo ito dahil maraming tao ang nakakitang buhay si Jesus sa mundo bago siya bumalik sa langit para makasama ang Diyos na kanyang Ama. Buhay siya sa langit ngayon. Ipinakikita ng plano ng Diyos na pagpapadala sa kanyang anak kung gaano kanya kamahal. Nais niyang mapabilang ka sa kanyang pamilya. Paano ka mapapabilang sa pamilya ng Diyos? Sinasabi sa atin ng Biblia sa Juan 1:12 na ang sino mang tumanggap kay Jesus, sumampalataya sa pangalan niya, ay magiging anak ng Diyos. Ang pananampalataya o paniniwala kay Jesus ay lubusang pagtitiwalang namatay siya para sa iyo upang mapatawad ka. Kung pagtitiwalaan mo si Jesus na siyang tanging makapagliligtas sa iyo mula sa iyong kasalanan, babaguhin ka ng Diyos at gagawing anak niya. Sumasampalataya ka ba kay Jesus? Ang pagsampalataya kay Jesus ay isang napakahalagang desisyon na pwede mong gawin. Pwede mong sabihin sa Diyos ang desisyong ito anumang oras. Pwede mo siyang kausapin ngayon kung gusto mo. Pwede mong sabihin ang ganito: Minamahal na Diyos, inaamin ko pong ako'y nagkasala at pinagsisisihan ko ito. Sumasampalataya o naniniwala po akong si Jesus ay iyong anak na namatay para sa akin at muling nabuhay. Tinatanggap ko po si Jesus bilang aking tagapagligtas. Salamat po na ginawa niyo akong inyong anak. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas, pinatawad na ang iyong mga kasalanan at ikaw ay anak na ng Diyos. Bilang iyong Ama sa langit, aalipin ka niya. Tutulungan ka niyang mawala ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Balang araw, pupunta at mananahan ka sa langit kasama ang Diyos kung saan walang pagdurusa, kalungkutan o kamatayan. Sa pagbabalik ni Jesus sa mundo, aayusin niya ang lahat ng problemang dala ng kasalanan. Gagawin niyang perpekto itong muli. Pwede mo siyang kausapin anumang oras tungkol sa kahit anong bagay. Yan ang ibig sabihin ng pananalangin. Pwede mong sabihin sa Kanya ang mga bagay na ayaw mong ikwento sa iba. Pakikinggan at sasagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Nangangahulugan ba itong wala nang masamang mangyayari ulit? Hindi. Laging may masasamang mangyayari sa ating mundo. Pero tandaan mong lagi kang sasamahan ng Diyos. Nangako siya sa Hebreo 13:5 na hindi kanya iiwan ni pababayaan man. At sinasabi rin ng Biblia na ang Diyos ang tutulong sa iyo. Hindi mo kailangang matakot. Magtiwala ka sa Diyos. Tutulungan niyang malampasan ang anumang problema mo. Mahal na mahal ka ng Diyos kaya't ibinigay niya sa iyo ang kanyang salita sa isang librong tinatawag na Biblia. Maraming talata sa Biblia ang makatutulong sa tuwing dumaranas ka ng mahihirap na sitwasyon, gaya ng awit 145:18. Pwede mong kabisaduhin ang mga talatang tulad nito at sabihin ang mga ito kapag nalulungkot ka o natatakot. Lagi mong tandaang mahal ka ng Diyos at nais niyang tulungan ka habang ikay lumalago sa pananampalataya sa Kanya.